Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Abay, akalain ninyong tinawag palang colonial mentality. Nito pong si spokesperson na Harry Roque, yung pong mga yung tumatanggi o tumututol doon po sa bakuna na galing sa China. Ginigiit pa rin ng mga gago ito pong pagtatatag ng isang departamento na tatawaging Department of OFW. Gandang pakinggan, ano po? Ito namang si Cayetano, meron pong itinatag na grupo sa Kongreso. Kung tawagin nila BTS sa Kongreso. Kaya yung BTS na yan, pito sila. Pitong luko-luko. Ayon din sa Kamara, mga kaibigan, yun daw mga leader nila dyan sa Kamara, mga leader suportado itong pag-aamyenda sa ating saligang batas. Samantala, ang dating speaker na si Alvarez, yung pong sinipa, ang sabi niya, kailangan daw natin ng leader, hindi yung pretender o nagpapanggap lamang. At nagbabala din itong si Alvarez na wag daw iboboto yung mayamang negosyante. Sino kaya pinatatamaan niya? Yung napapabalitang tatakbo raw na negosyante. Bueno, mga kaibigan, yan po'y ilan lamang sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Samahan po ninyo kami sa kabuuan ng ating pagtatanghal hanggang alas 12 ng ating gabi tayo sa ating FB Live. Samantala sa DWBL ay hanggang alas 11 po ng gabi. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ang sabi po, mga kaibigan, ang daming pumapalag na netizen doon po sa mga pinagsasabi nitong si Roque. Nakahapon yung iba nabanggit na natin dito, pero meron pa pala siyang sinabi kasi wala nang nanonood nung kanilang yung press briefing niya, di ba? Wala nang nanonood doon, kaya kung ano lang yung nababasa natin online, ito naman ina-upload na sa online ng mga pahayagan na maaga. Bago lumabas yung balita kinabukasan, sa pahayagan. May sinabi pa pala itong isa. Tinawag niya na colonial mentality daw. Katulad tayo. Tayo'y kumokontra, di ba? Doon sa bakuna na galing sa China. Bakit natin kinokontra yun? Maraming bagay. Unang-una, mga kaibigan, hindi natin dapat ituring na bansayan na panggagalingan ng
mahusay na gamot dahil ang China, kilala na natin yan na puro pirated ang gawa niyan di ba? Mga kaibigan. So, eto ho, ang sinabi pala niya, sa mayroong colonial mentality na gustong Pfizer, pwede po kayong maghintay. Pero, ang ating warning po talaga dyan, lang po yan, mabibigay sa major na syudad. Yan. Maghintay daw yung may gusto ng Pfizer. Unang-una kitang-kita na ebidensya, mga kaibigan Bakit itong mga LGU ay direktang umorder sila direct, di ba? Doon sa AstraZeneca. Ito, European product, mga kaibigan, ng bakuna. Ngayon, ang isa dyan sa dahilan kung bakit diyan kumuha ang mga local government units, siyempre, kung ikaw ang bibili, kailangan, yung bibilin mo, yung sigurado ka, di ba? Unang-una, ang efficacy niyan, mataas. Ang porsyento ng efficacy o talab ng bakuna, di ba? Yung bisa ng bakuna. Ang produkto ng China, ilan lang yan? 50%. Yun din ang lumalabas ngayon sa ginawang trial sa Brazil. 50 to 60%, mga kaibigan, ng efficacy. Napakaraming dahilan para ang mga Pilipino ay mabahala diyan sa bakuna na manggagaling sa China. Una, hindi maganda ang relasyon natin diyan sa China dahil walang yayan, di ba? Ang may gusto lang, ang ginigiit lang na pinipilit na mabutihan diyan, mga kaibigan, ito mga nasa administrasyon. Hindi ba? Taliwas sa dapat na maging paninindigan nila. Hindi ba? Kinukwento ko sa inyo ito, isang pangyayari. Nung ako ay minsan nagpunta sa Thailand, doon sa Phuket, yung Pilipino ron na nagpapunta sa atin, nagkagastos lang ako. Ano-anong negosyo sinasabi, wala naman nagkatotoo. Mga kaibigan, akala ko, makakatsyempo na ako ng mapagkakakitaan na malinis. Yung pala, wala naman pala. Ngayon, itong pinuntahan nating Pilipinong ito doon, na nakikinig sa atin dati, sa programa natin. May asawa siya, Inchik, Chinese, from China. Doon sila nakatira sa Phuket. Mayaman yung asawa niya, siguro, kasi itong Pilipino, wala naman pera ito, patay gutom ito mga kaibigan Kaya niya siguro inasawa yon dahil may pera. Ngayon, dahil inchik yun, yung pala, nung araw ng aking pagdating doon, sa Phuket, sa Thailand, araw din na naka-schedule, dumating yung kanyang mga biyenan. Biyenan niya, yung mag-asawa, yung magulang nung kanyang asawa. Alam nyo, nung ipinakilala ko hindi ako pinapansin nung lalaking inchik, kahit nung matandang inchik na nung babae, nung mag-asawa, hindi ako pinapansin. Pagkatapos, nung nagkukwentuhan nung ipinakilala ko, kumakain magdi-dinner pinakilala ko. May binanggit na, kaya pala siya nakasimangot, at naka-ismid sa akin. Dahil daw, kaaway daw natin ng China, kaaway daw tayo ng China.
mga kaibigan. Kaya ako nabuisit pero hindi ko pinahalata dahil ako'y bisita ron di ba? Bisita ako, nandun ako sa bahay. Siyempre, yung tinatawag nating kagandahang asal, hindi ba? Na kahit na iniinsulto ka, nasa loob ka ng bahay, kung hindi naman, kung pwede mo naman palagpasin, hindi ba? Ang ginawa ko na lang, binola ko para magbago ng paniwala. Ang papangit nung inchik na yun sabi ko, nung ipakilala yung nanay, yung biyena na inchik, ang sabi ko, nanay mo yan, kako? Ha? Ba, hindi ako makapaniwala. Bakit anya? Sabing ganon. Para kayo kakong magkapatid Ba, kumiranking na yung matandang babae. Naging mabait sa akin yung babaeng matanda. Mga kaibigan, tuwan-tuwa sa akin. Natuwa sa akin. Yung lalaki, medyo nakasimangot pa rin Hindi nahalatang binobola ko yung babaeng matanda. Hindi niya nahalatang binobola ko siya. Ngayon, pagkatapos naming mag-dinner, magkatabi kami ng kwarto. Ang ganda ng bahay nila Yung kwarto, lalaki. Naku, Sus Mariosep, mga kaibigan. Siguro yung kwarto lang may higit 50 square meters Ang ganda. Parang mga, tawag mo ron, yung mga bila. Ganon, mga kaibigan. Tsaka ang architecture niya is Thai. Ang ganda. Yung bang class na Thai, hindi ba? Ngayon, ang ginawa ko, naninigarilyo kami pareho sa labas. Lalabas ka ng kwarto. Paglabas mo ng kwarto, swimming pool May swimming pool. Magkatabi kami ng kwarto. Pareho kami, nagkasabay kaming manigarilyo. Pero magkalayo yung distansya namin. Ang ginawa ko para, siyempre, mapalagay ang loob ko at ang mapalagay din siya, may baon akong mga sigarilyo Kumuha ako ng isang kaha, lumapit ako doon sa lalaki. Sabi ko, ito'y pwede ba ako makahingi ka ako ng isang stick? Papalitan ko ng isang kaha. Pinalitan ko. Unti-unti nawawala na yung simangot niya. Binola ko, sabi ko, sarap nitong sigarilyo niya. Pero ang sama ng lasa. Lasang tsampoy. Yung po sigarilyo. Madalit sabi, ano ang kabuluhan nitong kinukwento kong ito? Ang mentalidad pala nila, anong taon yun? Si Noynoy Aquino, presidente nun Mga kaibigan na nakaupo. Anong kabuluhan nitong kinukwento natin? Ang kabuluhan po nito, mga kaibigan, makikita ninyo, ang mga inchik galit sa atin. Hindi tayo ang galit sa kanila. Katunayan, merong isang video, di ba, na in-interview yung mga inchik. Ano niya masasabi mo sa mga Pilipino? Naku, ang papangit niya mga Pilipino, iitim niyan. Wala akong interest dyan sa mga Pilipino. Lahat ng panlalait, inabot natin doon sa interview na yon. At random yung interview yun meron nun sa video Makikita niyo yun, mapapanood niyo pa rin yun kung ano-ano ang panlalait na ginawa sa Pilipino. Yan ba yung bansa niya nakuha na ano tawag? Yan ba niya yung bansa na nakuha na nang aagaw ng ating teritoryo? Ganun pa sabi, tayo pa nang aagaw mga kaibigan samantalang tayo, itong video na to, nung ilabas ito, meron ng arbitral ruling Ang, anong tawag? Yung, anong tawag mo ron?
sa dihig, ha? Oh. Mga kaibigan, meron ng pabor na desisyon o arbitral ruling pabor sa ating mga Pilipino. Mga kaibigan, nung mapanood natin yon. Ang nagpupumilit lang na tayo ipagsaksakan sa inchik, itong administrasyon ni Presidente Digongyo at mismong si Presidente Digongyo. Siya lang at saka yung mga nagsisip-sip sa kanya, mga kaibigan. Sapagkat sila, nakikinabang sila. Yung pagpayag nila sa inchik, yung pagtanggap nila sa mga ginagawa ng inchik ng China. Ito, pag sinasabi kong inchik, hindi kasama dito yung Filipino-Chinese dito sa Pilipinas. Kasi sa pagkakaalam ko, kung ako tatanungin ninyo, yung mga Filipino-Chinese dito na naninirahan na rito, ano ho yan? Hindi ho yan pabor sa ginagawa ng China. Kasama natin yan na ayaw niyan, tutol yan sa pananakop ng China dito sa Pilipinas. Kasi po, malulugi, sila ang malulugi, unang-una sa presence ng China dito sa Pilipinas, kaya sila tutol. Mga kaibigan, kaya nga nagsilaya sa China yung iba dyan di ba? Ang marami dyan, kaya nagsilaya sa China. Dahil hindi nila gusto yung pamamalakad doon sa China. Mga kaibigan, ngayon, ito nga yun ang isang dahilan, hindi ho ba? Yung masama ang relasyon ng China at ng Pilipinas. Unang-una na yun. Pangalawa, mga kaibigan, panloloko lumalabas itong bakuna nila Di ba? Alam ba ninyo kung bakit? Yan pala, mas mahal pa doon sa ang halaga niyan kesa doon sa gawa ng ibang mga bansa. Di ba? Mas mahal. Pagkatapos, pagbibili ka, di ba pagbibili ka colonial mentality ba ang tawag doon na makapamili ka ng gusto mong bilhin? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Palibasa, bangkarote ang mga utak nito. Hindi nila maidepensa Bakit? Baluktot Yun ang mangyayari sa'yo. Mag-iisip ka ng katarantaduhan na isasagot mo. Hindi ba? Hindi yun ang tinatawag na colonial mentality. Iba yung practicality sa colonial mentality. Mga kaibigan, bakit ako pipili ng gamot? Magsasayang ka ng pera. Ibig sabihin para kang sumusuntok sa buwan. Swerte ka kung nainiksyonan ka ng bakuna ng China, at hindi ka nagka-COVID. Alatsamba ka ron. Hindi ba? Mga kaibigan, samantalang, yung ibang produkto, mas mataas ang efficacy rate. Ano pipiliin mo kung magpapabakuna ka? Di siyempre, doon ka sa sigurado. At bakit ka sigurado dito sa mga European, yung American? Bakit? Kasi kilala na sila dyan Yan ang talagang negosyo niyan Hindi ba? Ng mga kumpanya na yan. Sa paggawa ng gamot. Pag-imbento, manufacture ng mga gamot. Diyan na sila kilala Specialize nila yan Mga kaibigan Bakit dyan, hindi ka dyan magtitiwala? Hindi ba?
Eto na lang, butika. Ang dami ngayong mga generic pharmacy, di ba? Oh, iba-iba. May mga gamot sila na katumbas nung mabibili mong gamot sa malalaking drugstore, hindi ba? Pero pansinin mo, sa mga bumibili ng gamot, pumunta ka dun sa malalaki, yung dati nang kilala, na ang tinda, mga branded na gamot, at saka yung mga generic ang tinda, pagkumparain mo, may bumibili ba ron? Pag pumasok ka dun sa mga leading drugstores, nakapila tao hindi ba? Nakapila ang tao. Sapagkat ayaw makipagsapalaran ng tao. Kung meron din lang silang kakayahang bumili ng gamot, doon pa rin sila bumibili sa mga drugstores na nagtitinda ng iba't ibang uri na mga branded medicine. Hindi ba? Ganun talaga Colonial mentality ba tawag doon? Hindi. Mga kaibigan. Kahit pa sabihin mo, yun ang nireseta kasi ng doktor Kahit resetahan ka ng doktor, magagamit mo naman yun Hindi naman sinasabi ng doktor sa'yo na yung generic magkaiba ng ng talab yan, di ba? O kaya hindi tumatalab yung generic. Di ba? India kilala dyan sa paggawa ng mga generic drugs, di ba? Nasabi nila yung halaga ganito. Hindi. Mga kaibigan ang tao nagre-rely pa rin dun sa subok na, di ba? Siyempre, dun ka sa nasubukan mo na. Kasi wala naman silang ibang linya. Yung mga manufacturers, kundi gamot lang sila. Hindi ba? Mga kaibigan, hindi katulad nitong China, puro pagnanakaw ng technology. Di ba? Pagnanakaw ng mga yan. Kinokopya nila yun lamang pampagana sa sex. Di ba? Sipin mo, ang daming may gawa ng mga gamot na yan, Viagra, may mga mas maganda pa lumabas, Cialis, kung ano-ano. Mahal nga. Pero, yan talagang dumaan sa pag-aaral, di ba? Kaya nga nagkaroon ng iba Nag-umpisa sa Viagra. Dumating yung oras, yung Viagra may mga inaatake na sa puso, di ba? Lumabas na yung mga mas magandang klase. Sa incheck, mga kaibigan, gumawa rin sila. 2-5. Hindi mo lang alam kailan ka mamamatay. Baka mamaya mag-lock. Hindi na kayo makapagkalas. Hindi nakakahiya yun. Sumobra. Mga kaibigan, siyempre, doon ka magre-rely. Hindi dahil sa humahanga ka doon sa kolonyalismo, yung mga sumakop sa iyo na bansa. Hindi dahil doon, mga kaibigan. Kundi dahil doon sa yung credibility. Isa yun sa tinatawag na credibility. Hindi ba? Established credibility. Napatunayan sa kanila. Ito, makikipagsapalaran ka pa lang. Hindi ba? Sa kanilang gamot. Bakit pinipilit nila yan? Hindi ba? Lahat ng pwedeng gawin para dito lahat mapunta sa China, ang pagbili ng gamot, ginagawa, mas mahal. Mga kaibigan, mas mahal ang gawa ng China ngayon. Sipin mo, bakit itong mga local government units nagsipag-order doon sa
AstraZeneca. Unang-una, may problema sa preserve niya bakuna. Yung pag-preserve niyan sa refrigeration nung bakuna. Kailangan ma-maintain ang temperature nito, mga kaibigan. Hindi ba? Kailangan ma-maintain ang temperature. Itong AstraZeneca, ito yata ang merong mas mababa ang pangangailangan sa temperature kumpara sa iba. Halimbawa, katulad ng Pfizer, masyadong matindi. Kailangan ng refrigeration na gagawin dyan para ma-maintain mo yung bisa ng gamot na hindi masisira ang gamot. Hindi ba? Yung AstraZeneca, yun ang quality niya. Mataas ang efficacy rate at saka hindi maselan yung ma-maintain mo yung kanyang temperature. Kaya yun ang dahilan. Di ba? Hindi yung colonial mentality sinasabi nitong si Harry Mantika Roque. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito sabi raw ng isang netizen, para sa akin niya, to me, any procurement from Sinovac must be treated first and foremost as a public finance issue. Ang dapat nga namang pag-usapan dito, ang point of view, ang issue na dapat pag-usapan dito, hindi yung ikaw colonial mentality, i-confine mo sa isang may pagpipilian naman hindi ba? Mabuti sana kung walang pagpipilian. Ang sinasabi nito ngayon, tama ito yung sinasabi ng isang netizen, na dapat tratuhin yan bilang public finance issue. Kasi pondo ng taong bayan yan Hindi ba? Yung makapamili ka, unang-una, kagabi nga sinasabi natin, magkano ba ang halaga? Mas mahal pala. Dito lang, napakalaki ng halaga, 3,000 mahigit ang isang piraso. Magkano kickback dyan? Ang laki ng kickback. Sabi nga natin kagabi, maka $1 ka lang bawat isang bakuna Mga kaibigan, magkano yun? Kulang-kulang sa 50 pesos, di ba? $1. Milyon yan di ba sa 20 milyon, yung piso mo, yung $1 na yun, sa 20 million, $20 million yun. Times 47 mo. Di ba? Gano'ng kalaki yun? Napakalaki na halaga nun. Mga kaibigan, nakikitain. Hindi lang pala gano'n ang kickback dito di ba nung unang lumabas yan, magkano lang ang halaga ng bakuna? Ayaw sabihin yung sa kung Pfizer yun yung sa Europe, palagay ko sa Europe ang mura lang yan Di ba? Kasi doon hindi ba, pagka bumili ka ng gamot, halimbawa, may sakit ka, di ba? Nagpakonsulta ka sa ospital. Bibigyan ka ngayon ng reseta ng ospital. Ito ang reseta mo. Nakalagay yung gamot, pangalan ng gamot. Ang kailangan mong inumin ito
ay 30 piraso sa loob ng isang buwan. Ha? Once a day, iinom ka halimbawa nung gamot, yun ang reseta sa iyo. Iinumin mo for 3 months, halimbawa, di ba? Ilan yun? Di 90 piraso yun, di ba? 90 tableta sa halimbawa, yung nireseta sa iyo. Pupunta ka sa butika, di ba? Pakikita mo yung reseta mo para ka makabili ng gamot. O bibigyan ka ng gamot. Gaano karami gusto mong gamot? Para sa 1 buwan o para sa 3 buwan? E di para sa 3 buwan, pwede rin, para sa 3 buwan, lahat na yan, bibiling ko na. Magkano ba yan? Alam mo magkano? 2 pounds. Ganun ang gamot dun eh. Mga kaibigan eh. Pag bumili ka ng gamot dun, niresitahan ka, lahat ng bibilin mong gamot, 2 pounds. Kay konti yan, kay marami yan, isang presyo lang. Yun ang gamot doon. Dito tayo may problema sa Pilipinas eh. Pinapabayaan natin na bentahan tayo ng napakamahal na gamot. Gayong yan, mura lang naman. Lahat ng klaseng gamot yun. Sabihin nyo sa akin kung hindi totoo, European countries, ganyan. Ewan ko, sabi sa Amerika, ganun din daw. Mga kaibigan. Isipin mo yon. Dito, kaya nga nakukwento natin, kawawa yung mga matatanda mahirap dito, di ba na, lalo mga senior citizen na may sakit na. Tapos ninanakaw pa ng mga taga City Hall. Sa mga lungsod yung pera ng mga na 500 piso yata o 1,000 pera o 500, di ba? Hindi pa binibigay eh. Ng mga walang ya, sa DSWD at saka itong mga City Hall. Pinipili lang nila yung bibigyan. The rest na nakawi nila. Entitled dyan eh. Ang mga senior citizen eh. Di ba? Tapos dito, ang daming arte. May senior citizen card ka pa. Pwede naman yung ID mo, kahit anong ID, na merong date of birth mo. Hindi ba? Pag pinakita mo yung ID mo, hindi mo na kailangan yung senior citizen para makakuha ka ng discount. At ang masama ito, pagka bibili ka ng gamot, ano ang pakikita mo? Bukod sa senior citizen ID mo, kailangan dala mo yung booklet mo. Irirehistro pa ron. Ang daming kalechihan. Di ba? Ang daming panloloko. Pinahihirapan pa yung tao. Matanda na nga eh. Senior na nga eh. Kailangan dala-dala mo pa yung booklet mo. Punta ka sa supermarket, walang ya. Di ba sabi 20%? Hindi nila nakukuha yun. Merong ilang item, bibigyan ka, 1%, ganon, di ba? 1,000 na ang binabayaran mo, ang diskwento mo, 25 centimos. Senior citizen ka, walang kwenta, di ba? Wala, mga kaibigan. So, sinasabi lang natin, dahil yung mga matatanda, nag-aakala yung iba, niresitahan ng gamot. Inom ka ng gamot, 2 beses, isang araw, o kaya 1 beses ang araw. Mahal ang gamot. Wala siyang pambili. Ang kaya niya lang bilhin kalahati. Nung para sa 1 linggo, halimbawa, 1 linggo, 7. Ang gagawin niya, para ma-afford niya, kakalahatiin niya yung gamot, hatiin niya. Sa isang araw, yung kalahati, inumin niya. Akala niya may talab yun. Pag kinalahati niya, at bukas, gagaling na siya. Pareho din, kung buo at saka
hindi buo niya iinumin yung gamot. Dinadaya na lang ang sarili sa paniwala na pwede siyang gumaling. Di ba? Mga kaibigan. Oh. Ngayon, etong bakuna, ang ipambibili dito, pera ng taong bayan ito eh. Wala kayong karapatang manumbat dito. Ang obligasyon nyo lang, siguraduhin ninyo na yung kukunin ninyong gamot, hindi masasayang ang pera ng taong bayan. Ha? At pangalawa, siguraduhin ninyo na lahat ng taong bayan ay magkaroon ng libreng access dyan sa gamot. Dahil hindi kayo private company para magsalita kayo ng ganyan. Ha? Hindi private funds yung gagamitin nyo. Yun nga, ang ibig sabihin nitong sinasabi nung isang netizen, di ba? Why should they get our money when there are others? Why pay for a poor quality product, much less use it on Filipinos? Kukunin mo yung pera ng taong bayan, ibibili mo ng katakot-takot na bakuna sa China, na suntok sa buwan. Hindi mo alam kung gagaling ka sa COVID at ang masama, ano magiging side effect sa iyo niyan. Di ba? Baka maging mongoloid ka. Pag nakainom ka niyan, maging baliw ka. Ha? O, di mo alam kung mababalda ka. Mabubuwang ka. Ha? Kaya ang daming espekulasyon. Yan ay yung bakuna ng China na yan. Merong microchips yan. Pag itinusok sa iyo yan, magpo-produce ng parang microchips yan. Nakamonitor ka na. Bakit? Hindi pa ba imposible yun ngayon sa technology natin? Although yan ay speculative, mga kaibigan. Ha? Yung mga ganyan. Although yan spekulasyon pa. Kasi wala ka pa namang ebidensya dyan. Kwan. Pero hindi imposible. Hindi ba? Pwede kang maniwala sapagkat hindi na imposible sa karunungan ng tao ngayon. Lalo na in check, yun lang na-invento nilang 5G. Isang malaking panganib sa mundo. Hindi ba? Yang sa communications. Oh. Kaya nga, nakokontrol nila, mananakaw nila ang lahat ng impormasyon sa mundo. Magagawa nilang makontrol ang mundo dahil dyan. Yan ang malaking panganib. Kaya, hindi tayo dapat pumapayag yung sasakupin yan. Bakit hindi ka ipagtanggol? Ha? Pagkatapos dyan kayo, dyan niyo pinagpipilitang iduldul ang Pilipino sa incheck? Ha? Manlulupig yan. Oh. Ano katunayan? Hindi ba inangkin yung ating mga teritoryo? Walang hiyaan. Pinagtayuan ng istruktura. Palibasa, alam nila, una, walang kakayahan ng armed forces. Pangalawa, nakurap pa. Yan ang nangyari sa Amerika eh. Kaya sila ngayon napasok ng incheck. Hindi ba? Sapagkat sinuhulan yung mga public official doon. Katulad lang nitong bakuna ng incheck. Hindi ba inaalok nila ng suhol yung ibang mga bansa na yun ang suspecha rin? Kaya ipinagpipilitan ito, naglagay. Kahit walang clinical trial o anumang trial dito sa Pilipinas, walang compliance sa mga requirements, pinapayagan. Pwede silang umangkat kahit walang emergency, ano yun? Yung tawag nila. Yung EU. Ha? Mga kaibigan. Yun daw ang ini-issue ng FDA. Sipin mo yan.
magkakaiba ang treatment. Doon lang mahalata ninyo, there must be something wrong somewhere along the way. Sabi nga, di ba? Oh. Eh, hindi mo naman kailangang i-explain ng, sabihin, ano kayo nangotong kayo dyan at saka malaki makukomisyon ninyo bukod sa kotong Di ba? Hindi mo naman kailangan sabihin, derechahan yun Yun lamang, kung ano, magkakaiba ng treatment sa bakuna, iba ang treatment sa ibang kumpanya, namumukod lang ang treatment sa China, may ano na yun. Meron ng irregularity ron. Presumption of regularity. Sabi nga sa sa mga kaso, di ba? Mga kaibigan, nakita ninyo? Ang dapat, yun nga sabi nung isang netizen na nag-react, mga kaibigan, maganda yung sinasabi niya Ang pag-usapang issue dito dapat na isa, yan public finance issue yan. Pera ng publiko yan Pera ng taong bayan yan. Yang gagamitin ng gobyerno. Kaya, ang taong bayan ang may karapatan na magdikta sa gobyerno. Hindi ba? Pagkatapos na malaman ang iba-iba nitong gamot na ito, nitong bakunang ito. Kung ano ang quality ng gamot na ito, ano ang efficacy nitong gamot na ito, karapatan ng taong bayan na igiit ang kanyang sarili at hindi ikaw o sino mang Herodes sa administrasyong ito, kahit si Presidente Digong nyo pa, wala siyang karapatang ipagduldulan ang sinobak sa taong bayan. Lalo ngayon, hindi pa naman, marami nga hindi siguradong magpapabakuna Di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sabi naman itong isang professor sa University of the Philippines, Diliman, na si Professor Monfred C. Colonial mentality cried an inutil government that relied on the vaccine of imperialist countries instead of developing its own. Kung colonial mentality ang pag-uusapan, siguro yun ang ibig niya sabihin dito. Bakit tayo kasi nagre-rely na lamang sa gawang bakuna ng mga imperialistang bansa sa halip na tayo mismo ang gumawa ng sarili nating bakuna. Hindi ba may mga Pilipino na inventor? Yan nga ang problema rito Bakit hindi tayo mauuwi dyan sa mga sinasabi nyo? Nasa inyo ring mga nasa gobyerno ang problema. Dahil napakaraming inventor dito sa Pilipinas, napakaraming scientist dito sa Pilipinas. Tapos mas marunong pa yung gusto ng mga gago na wala naman pinag-aralan, nakatapos lang kumain, ang natapos lang kumain. Mas marunong pa sa scientist.
nagtambak ng dolomite sand sa Manila Bay. Sinabi ng mga scientist, dito sa Pilipinas, masama yan eh. At masasayang lang ang ginawa nyo bukod sa inilagay nyo pa sa panganib ang mga tao at saka yung pipinsalain nyo yung kwan, yung mga nabubuhay sa dagat dahil dyan. Oh, mga kaibigan, sipin mo yon yung gago, kumita lang. Ha? Isipin ninyo yan. At yun ang pinaniniwalaan ni Presidente Digong nyo, yung mga sinasabi ng mga gago. Ano yan? Maraming scientist dito, merong gumawa ng matagal na siyang nakaimbento ng bakuna. Hindi lamang laban sa COVID yan, bakuna. Na sinasabing na imbento nitong Dr. Pabunan. Tinulungan ba ng gobyerno? Talaga bang inalam ng gobyerno na kung ito ay mapakikinabangan talaga o hindi? Hindi. Gobyerno pa ang dumidiscourage at nag-a-undermine, minamaliit ang kakayahan ng mga Pilipino na dumadating ang pagkakataon, itong mga binabaliwala nila na mga Pilipino, inventor man o scientist man, dumadating yung oras Sa ibang bansa sila napupunta at yung ibang bansa ang namumuhunan sa kanila, nagtatagumpay sa kanilang mga natutuklasan. Mga kaibigan, dito, wala Sayang yung Department of Science and Technology natin. Ito namang FDA na puro gago, mga kaibigan, sipin mo, national government, didiktahan ka ng FDA. Di ba si Raulo ninyo pare-pareho? Merong ibang set ng priorities ang FDA at ang yung pagkakakitaan, sumusunod daw sila sa FDA. Kailangan daw sundin ang FDA. Ba't nung ipinasok yung inismagel yung bakuna rito ng incheck, hindi kayo binaliwalaan niyo yung nilaktawan ninyo yung FDA. FDA mismo nagsabi, di ba? O tumahimik na ngayon. Mga kaibigan, yan ang masama Oo. Kung talagang, bakit hindi tayo sumabay sa pag-develop? Habang umaasa tayo, di ba? Hindi natin sinubukan. May mga nagpipresenta ng kanilang sarili, hindi naman mahal. Hindi ba? Ang kailangan lang, aralin. Pagtulong-tulungan. Mga kaibigan, at gastusan. O kung madidiscover, mura lang. Pinayaman mo pa ang Pilipino, yan ang sinasabi natin Alin, yung economic reforms nila sa charter change na sinasabi, katarantaduhan yan. Hindi ba sinasabi natin, pumunta ka sa ibang mga bansa, mauunlad na bansa, mayayamang bansa, Singapore, katulad niyan, ibang mga bansa, sa mga bansa nila, kahit merong mga dayuhan na mga namumuhunang negosyante, namumuhunan ng negosyo, meron silang mga sariling mamamayan nila na mayayaman, na hindi limitado sa iilang tao. Yun yung sinasabi natin Kaya dito, talagang palubog ang Pilipinas. Hanggang hindi mo ibinibigay ang pagkakataon na ang mga Pilipino umunlad. Bakit? Minomonopolize Kaya ba sila galit sa monopoly kunyari?
dahil sa yun ay hindi nakapagbibigay ng pagkakataon sa maraming Pilipino para lalong umunlad ang bansa natin. Magkaroon ng lahat ng pagkakataon. Mga kaibigan, ano dahilan? Kasi gusto ng mga politiko, kanila lahat. Kunyari, ayaw nila ng negosyo. Kunyari lang naman yun eh. Pero pag nagbigay sa kanila yung oligarch, hindi na masama. Galit sila sa oligarch, pero sa pera ng oligarch, hindi sila galit. Mga kaibigan, paano mo gagawin yan? Katulad niyan, yung mga inventors, mga scientifico, kung yan mga yan, magkakaroon ng pagkakataon, maraming gaganda, uunlad ang buhay, marami silang mabibigyan ng trabaho. Gaganda ang ekonomiya natin. Pangalawa, hindi naman sila aalis dito dahil Pilipino sila. Hindi ba? Hindi katulad ng mga dayuhan, maglalabas pa ng yaman ng bansa yan. Alin, yung 100% ownership, di lalo tayong nilamon ng mga dayuhan dito sa Pilipinas. Tapos sasabihin mo, colonial mentality, gago. Colonial mentality, tapos 100% ownership ang gusto nyo, foreign ownership. Di ba katarantaduhan yan? Sino ngayon ang colonial mentality? Gago. Di ba? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sino ba ang kumukonsinti sa oligarchy? Itong gobyerno, yung mga nasa administrasyon. Bakit? Kasi, yung mga oligarchs, kapag may bubuksang kapital sa negosyo, o papasuking negosyo, abay, ginagarantiyahan ng gobyerno ang pondo na gagamitin. Mayayaman na yan, Pero sila ang gagarantiyahan ng gobyerno. Kumbaga, BS loan. Yung mga Skyway project na yan. Mayayaman yan eh. Pero lahat na lang ng linya ng negosyo. Dati, beverage lang sila, San Miguel Corporation. Ngayon, pati Skyway, kanila. Karsada, pagtatayo ng construction yan. Sipin ninyo, bakit nagkakaroon ng oligarch? Kayo eh. Di ba? Kung talagang gusto mong umunlad ang bansa mo, ang Pilipinas, at gusto mong buwagin ang oligarchy, hindi para lipulin mo yung mayayaman. Kung hindi, bayaan mo sila yumaman. Yumaman sila, kanya-kanyang linya ng negosyo. Huwag yung sinuwapang mo. Gusto mo na lang lahat ng maiimbentong negosyo. Sila na lang. Sa bandang huli, yun din ang papayagan ng gobyerno, sila rin. Isipin mo yan, pati mga expressway dito, mga malalaking negosyo. Kung talagang gusto mong umunlad dito, bigyan mo ng pagkakataon ang iba. Halimbawa, mahirap ka. Pero meron kang talent. Nakaka-imbento ka. Sa palagay mo ba, halimbawa, mahirap ka pero meron kang project study na makatutulong para makapagtayo ng negosyo na, siyempre, pag nagtayo ka ng negosyo, marami kang matutulungang employment, di ba? Mabibigyan ng employment. Darami ang magkakatrabaho. Mga kaibigan, sa palagay mo, yung iyong talino, meron kang project study,
Sa palagay mo ba, magtatagumpay ka? Hindi. Kasi, wala kang puhunan. Pero meron kang project study. Dapat sana, pupunta ka sa bangko, punta ka sa gobyerno, endorso ng gobyerno sa mga institutions na pwedeng mag-finance. Kamukha ng ginagawa nila sa mayayaman lang. Hindi ka nila bibigyan ng pagkakataon, ba't ka papautangin? Wala kang collateral. Nakatutok lang sila dun sa collateral. Mga kaibigan. O kaya, hindi dumadami. Ngayon, itong mga nakaka-invento, mga scientists, mga inventors, ng kung ano-ano, nagtatagumpayan pag nadala na nila yung kanilang invention o anumang natuklasan nila, discovery nila, pag sa ibang bansa na. Doon nagtatagumpay. Kaya, ang nagke-claim ng karangalan, yung ibang bansa. At sila rin ang nakikinabang financially, economically. Hindi ho ba, mga kaibigan? Kasi hindi mo binigyan ng pagkakataon Yung sarili mong mamamayan. Pumunta ka sa iba't ibang mga bansa na pwedeng magnegosyo mga dayuhan. Nakapagninegosyo, di ba? Pero meron silang mga sariling mga mamamayan na mayayaman. Na kinikilala sa kanilang mga bansa bilang mga mayayamang negosyante, mga tycoon, sarili nilang tycoon. Mga kaibigan, hindi iniaasa lang sa paano yung mga dayuhang mamumuhunan, kamukha nitong sa COVID, itong bakuna, ang gusto nila magkakawarta sila Kailangan maglagay muna sa kanila Kailangan may kikitain dun sa papasuking negosyo para sa kanila. Kasi hodang, pumalpak. Di ba? Katulad sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Di ba? Diyan sa DPWH. Bakit? Patarantado lahat ang mga project niyan. Paano? Puro nakaw. Yun naman project, talagang may nakalaan yun para doon sa contractor. Hindi ba? Nakikitain yung contractor. Alam nga naman, break even lang. Di nagpagod lang siya. Di ba? Meron talaga nakalaan doon para kumita siya. At meron ding konting padulas. Hindi Dapat sana, yung 15% lang ng project ang mapupunta doon sa kontraktor na kabuuan kikitain niya. Lalo na kung 1 billion niya, 15% ng 1 billion, magkano yun? Ang 10% niyan, di 100 million. Ang 15% niya, 150 million. Masama pa ba yun? Hindi na masama, di ba? Pero sa mga project ng DPWH, alam na yan karaniwan na yan Nauubos yung pera dahil sa daming naghahati, lalo na project ng congressman tsaka ng mga senador. Sa pork barrel galing yung pera. Magkano na lang natitira para dun sa project, sa totoong project, matitira 40%. Yung 60% ninakaw nilang lahat. Ba't hindi magiging pulubi itong mga mamamayang Pilipino? Walang pagkakataon Lahat ng pera pumapasok sa kanila Pinaghahati-hatian lang mga kaibigan. Ito, tuloy natin itong
sinasabi, ito si Pasig City Mayor Vico Soto, pinaliwanag niya na siya raw at saka yung ibang leader ng ibang syudad, napili nila ang AstraZeneca COVID-19 vaccine dahil mas ano ito, relatively cheaper price at madaling ilagay madaling yung i-preserve, di ba? Yung storage requirement madali. Yung Sinovac vaccine, alam niyo kung magkano? 3,629.50 centavos. Kanino kaya yung 50 centavos dito? Ultimong yung 50 centavos na yun. Yung butal. Isipin mo, kung 20 milyon yan, na bakuna, kalahati nun. Hindi, 50, bawat isang bakuna may 50 centimos ka. Ang laki nun. Milyon yan. Di ba? Kung 20 milyon, meron kang $1 doon sa isang bawat isang gamot. 50 centimos. Ilan yun? Kalahati ng piso yun eh. Di ba? Isipin mo yun, mga kaibigan. 20 milyon. Di meron kang 10 milyon. Kung meron kang 50 centavos. Kupal pa lang yan, ha? Dun sa 3,629, may mga butal eh. Ang mahal ho niyan. Ang alam ko mahigit $10 lang o wala pang, more or less ito $10 ang isang yung galing sa Europe o sa Amerika. Yan lang ang katumbas na halaga Humigit kumulang sa $10 ang isa. Pagpalagay na natin. Bakit 3,629.50 itong manggagaling sa China na 50% lang ang efficacy rate? Kaya't kagabi tinatanong natin, di ba? Bakit walang nagtatanong kung magkano ang presyo ng mga bakuna? Dapat sinasabi nila yan. Di ba? Sana man lang kung mura ito. Mas mahal pa. Ano yan? Anong katarantaduhan yan? Kailangan mo pa ba sabihin mangungupit kayo ng malaki dyan? Hindi na kailangan diretsahan ganon. Diyan pa lang kita na ang ebidensya. Paragdagan dito sa isang report ng Washington Post noong December 4, 2020, natuklasan ang history ng panunuhol ng Beijing-based firm nitong kumpanyang ito ng bakuna. An issue, ang dahilan kaya pinagdudahan yung bakuna ng China. May bribery history. Katulad dito, di ba? Kaya ginigiit Nagsuhol, mga kaibigan. Kaya pinagpipilitan. Imat kaya nasuhulan ka, bulag ka na. Nakatakip na mata mo, nakatakip na tenga mo, nakasiper pa bibig mo. Kaya yan makakabuti kay makakasama. Kaya gano'n na lang ang panggagalaite ni Mantika Roque. Kung ano-ano sinasabi, iniinsulto pa ang mamamayan at ang publiko. Mga kaibigan, tatawagin colonial mentality.
Oh, hindi ba colonial mentality rin yan? Namimili ka nga lang. Di ba? O ano ngayon, kung colonial mentality, kung yun ang gusto mo maging termino, karapatan ko naman mamili. Kung kanino ko gustong maniwala di ba? Mga kaibigan, wala ka nang pakialam doon. Ang pakialaman mo, tama yung sinasabi kanina nung isang netizen, ang issue dito, public funds yan. Public funds yan. Kaya ang tao ay may karapatan. Kayo ang walang karapatan. Natanggalan mo ng choice o ng pagpipilian ang magpapabakuna. Sapagkat pera ng gobyerno yan, pera yan ng taong bayan. Dahil pera nila yan at sila ay may karapatan na pahalagahan ang sarili nilang buhay at kalusugan. Bukod pa ron, sa karapatang yun na nakasaad sa ating saligang batas, pera ng taong bayan yan. Kaya sobra-sobra ang karapatan ng mamamayan na igiit kung ano ang gusto niyang bakuna na isaksak sa kanya. Di ba? Karapatan din ng mamamayan na ipagpaliban muna niya yung sarili niya sa bakuna. Ayoko muna, pass muna ako, tsaka na ako. Karapatan niya rin yun. Kaya wag mo sabihin, choosy ka. O kaya maghintay ka. Bakit maghihintay? Saan mo dadalhin yung gamot pagka hindi mo hindi ka nabakunahan ngayon? May pupuntahan ba yung dapat mong ibakuna sa kanya? Maililipat mo ba sa iba yon? Sa dami niya sinasabi ninyong order ninyo, sapat at sapat sa mga mamamayan. Di ba yung isang botelya ng bakuna sabi ko kagabi para sa 3 tao, may nag-message sa akin sa taga-Amerika, hindi pwede yan sa 4 na tao. 2 saksak sa 4 na tao. Isipin mo yon. Mga kaibigan, isipin mo ito isa pa sa kinu-question nga yung nakapag-secure na sila ng deal, ng transaksyon dito sa Sinovac, na ito, hindi naman nakapag-apply pa ng emergency use authorization o yung EUA dito sa ating Food and Drug Administration. Yun na nga sinasabi. Hindi ba? Nasuhulan ito Hindi lang diretsahan sinasabi. Yun ang connotation dito sa mga pahayag na yan, mga kaibigan. Kung EUA lang din naman yung ating standard, yung EUA sa food and drug lang yun Ano ba yung food and drug na yan? Napakababang ahensya niyan. National government. Hindi pwedeng pasyahan. Mga utot nyo. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Mga kaibigan, palagi, dapat ganito sabihin ni Rockway. Dito sa amin, pag naririnig ako, dumadami dito yung mga miyembrong bakla Ay, my God! Ay, my God! Ay, Hindi kaya pag naririnig si Roque, dumadami rin ang bakla. Mga kaibigan, tanong nyo kay Martin Andanar, Walang preno kung bumatikos.
malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!